Hello guys, good evening. Dito tayo sa bagong bagong higaan ngayon. Char. Galagay na naman tayo ng ating mga pagganda. Maganda ba talaga? Charot. Kung maganda ang paligid. Gumaganda ang paligid. Kumusta naman mo mga inday, mga dudong? Kakapoy ba ning magsigikag pagwapa oy? Dili sad ka pagwapa, daghan kayong mga hinawayon. Kay numtum jud ko tong naalala ko yung bago pa lang ako dito sa Dubai. Wala pa talaga akong kalam-alam. Tapos, syempre, alam nyo naman magkano lang sahod natin. Tapos yun. Kasi nga, nung nagtrabaho ko ng Kuwait, ang ko talaga, focus ko talaga is suporta sa pamilya. Tapos makaipon. Tapos nung papunta ko dito sa Dubai, yun nga, nagkanda napunta ako sa iba-ibang amo, tapos hanggang sa ouch! Oy, sayang. Hanggang sa hindi nakayanan, umalis ako doon. Sa amo ko na yun. Tapos, alam niyo ba yung isang taon ako dito pagala-gala, wala talaga akong visa. Alam niyo ba guys, ang hirap talaga gumala-gala dito sa Dubai nang walang visa. Grabe yung mga na-experience ko. Hindi talaga maganda pag yung magtitiwala ka sa mga kaibigan na sasabihin na mas maganda dito, maraming naghahanap dito, huwag kang mag-alala, tutulungan kita makahanap ng trabaho. Tapos at the end, wala, sarili mo lang pa talaga. Tapos yung iba na yung mga nagjujowa dito sa Dubai na yung kesyo tutulungan ng mga jowa, bibigyan ng visa. Ay nako, huwag talaga kayong basta-basta maniniwala kasi basta alam nyo, ang dami kong natutunan talaga nung time na yon. Kasi syempre, isa din ako sa nagiging tanga. Although kasalanan ko naman din talaga yon kasi meron akong mga nakikitang na kakaiba, pero ako pa rin yung patuloy na ganun yung mangyari. Kumbaga, nagbulag-bulagan ba? Ganun yun. Tapos, hanggang sa dumating yung amnesty. Tapos, buti na lang talaga naabutan ko yung amnesty din. Pero alam nyo, lagi talaga akong nagdadasal dati kasi talagang nilakasan ko yung loob ko na huwag akong sumuko. Lahat nga ng pamilya ko, surrender na sila. Gusto nila akong umuwi. Pero talagang nilakasan ko talaga loob ko. Ayoko pa talagang umuwi. Kasi, hindi ko pa kasi na-achieve yung goal ko. Yung goal ko talaga para mag-abroad. Para makabili ng lupa, makapaggawa ng sariling bahay, tsaka makaipon ng konti para magnegosyo. Yun talaga yung goal ko. Kaya hindi talaga ako sumuko. Ayokong umuwi, akong failure ako. Kaya kahit ang hirap-hirap, alam mo, merong mag-a-apply ka ng trabaho, meron pa yung mag-a-apply ka na sasabihin, okay, yung imimit ka, interview, tapos lalaki, syempre kabahan ako, no? Kasi ayoko magtiwala.
Sabi ko, gusto kong makausap yung yung asawa mo, sir, kasi lalaki nga. Sabi niya, okay lang naman, pagka-imit daw nila ako, makakausap ko daw asawa niya kasi busy daw. Sabi ko, ay hindi. Kumbaga, nireject ko yun kasi nga wala akong tiwala. Nakakatakot kaya, no? Tapos, hanggang sa nag-apply ako kung saan-saan. Tapos, eto, nakita ko yung amo ko. Awa ng ni God, yala, natulungan din ako. Tapos, okay na din yung sitwasyon ko ngayon. Kaya, yun lang talaga yung masasabi ko. Hindi basta-basta magala dito sa Dubai na wala kang visa kasi nakakatakot talaga. Alam mo yung lalabas ka, kakabahan ka, hindi ka makapagpadala gamit yung sa sarili mo talagang pangalan. Kasi syempre, wala kang overstay, kaya paano mo magamit yung mo ID mo? Hindi mo magagamit kasi natatakot ka baka mamaya may mga CID na ganito ganyan, di ba? Pero ngayon, alhamdulillah, okay na talaga lahat. Kaya nagpapasalamat din talaga ako. Kasi ngayon medyo hindi naman sa pero yung kumbaga yung sahod ko okay din, tapos okay din yung amo ko, mabait. Yun lang talaga yun. Thank you guys. Tsaka ito pala, ang ganda talaga sa mukha, promise. Kaya lang gumamit din ako ng filter ngayon, kaya hindi ko malaman kung nag-result pa o hindi. Yung cellphone ko kasi parang may filter na talaga, may filter na yung video. Kasi hindi naman ganito yung tsura ko sa personal